Talakay sa tatlong persona ng Diyos. Totoo po ba na may tatlong persona yung Diyos? O wala? Ah, kasi po, ito po ang aking ngayon bibigyan ng paliwanag tungkol sa tatlong persona sa iisang Diyos. May mga kumukontra kasi tungkol sa Trinity o Trinidad ng Diyos. Katulad nung Iglesia ni Cristo, mga Muslim, at sino pa ba? Si Kibuloy. At kung sino-sino pa. Aalamin po natin sa Biblia kung totoo ba na wala o mayroon na tatlong persona na umiiral mula nang wala pang pasimula hanggang sa walang hanggan. Dito po, babasahin po natin bago natin ipaliwanag ito. Ang tanong ko po sa kanila na kumukontra, sumasalangsang, ay wala po bang kasamahan ng Diyos? Nanatili po ba sa isang Diyos, ang Diyos? Babasahin ko po muna itong pinagbabatayan na talata ng mga kumukontra sa tatlong persona ng Diyos. Katulad nitong nakasulat sa aklat ng Deuteronomio Kapitulo 6, versikulo 4. Dinggin mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay iisa, ay isang Panginoon. Isang Panginoon daw po yung ating Diyos. Dito sa talata na to, ang mga umano dito, yung sa panahon nito ni Moises ng Torah, no? At one is God na sinasabi. So, yung one is God na yan ay nagsalita mismo. Anong salita ng isang Panginoon? Dito po sa aklat ng sa Awit, sa chapter 37, verse 25. Ano sabi niya dito? Ako'y naging bata at ngayoy matanda. Gayon may hindi ko nakita ang matuwid na pinabayaan, ni ang kanyang lahi man ay nagpapalimos ng tinapay. Sabi, naging bata at naging matanda. So, ilan yun? Wala po bang samahan ng Diyos sa pangkadyusan? At ayon pa dito sa aklat ng Awit, chapter 2, verse 7, ay ganito po ang ating mababasa sa Biblia. No? Dito po sa chapter 2, verse 7 ng Awit. Aking sasaysayin ang tungkol sa pasya, sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak, sa araw na ito ay ipinanganak kita. Yung salitang ipinanganak, naka past tense, tapos na. At itong anak na tinutukoy sa kasulatang Biblia ay tagapaglikha ito. Ayon dito sa aklat ng Kawikaan sa Kapitulo 30, versikulo 4,
Sino ang sumampa sa langit at bumaba? Sino ang pumisan ng hangin sa kanyang mga dakot? Sino nagtali ng tubig sa kanyang kasuutan? Sino nagtatag ng lahat ng mga wakas ng lupa? Ano ang kanyang pangalan at ano ang pangalan ng kanyang anak kung iyong nalalaman? So, wala pa po yung hangin, wala pa po yung lupa. Mayroon na pong anak na nagtatag ng lupa, ng hangin. So, hindi po ba siya kasama sa pangkadyusan? Kung sinasabi ninyo na iisa lang anya yung Diyos, di po ba? Sabi niyo, doon sa aklat ng kanina na binasa ko, na iisa lang ang Panginoon. Ang tanong ko po uli ay kung wala po bang kapisanan ang Diyos. Ano po bang ibig sabihin ng kapisanan? Pagka ibig pong sabihin ng kapisanan ay samahan na. Ang katulad nung samahan na yung halimbawa kumpanya. Hindi naman po tayo kumpanya, no? Ang ating tinatalakay dito yung pangkadyusan. Ibig sabihin po niya samahan ng pangkadyusan. Wala po bang samahan ang Diyos sa pangkadyusan? Dito po sa aklat ng Awit, chapter 82, verse 1. Ganito po ang nakasulat sa Biblia. Ang Diyos ay tumatayo sa kapisanan ng Diyos. Siya ay humahatol sa gitna ng mga Diyos. Yan po, mayroon pong samahan ang Diyos. Hindi lang po siya isa. Kaya po nung likhain po ng Diyos ang tao, mayroon na po siyang mga kasama. Babasahin ko po itong nakasulat sa aklat ng Genesis, Kapitulo 1, versikulo 26, na sinasabi, at sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda, sa dagat, at sa mga ibon, sa himpapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa, at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. Sino po yung kasama ng Diyos doon sa paglikha sa tao? Mga anghel po ba? Kung sasabihin ninyo na ang kasama ng Diyos doon sa paglikha ay mga anghel, bakit po yung anghel po ba taga paglikha rin? Ay ang mga anghel pala lumilikha din pala, no? Katulad ng Diyos. So sabi doon sa Kawikaan, Kapitulo 30, versikulo 4. Yung pong anak na tagapaglikha, no? Na sinasabi na ngayon ipinanganak kita. Ilan na yung bilang niyan? Isa o dalawa? At dito sa aklat ng Kawikaan sa Kapitulo 8, at ang bersikulo ay 22 hanggang patuloy, ng Kawikaan. Mayroon pong sinasabi dito, no? Na bago pa man likhain ang lahat ng mga bagay sa mundo, mayroon nang umiiral na na kasama ng Diyos sa paglikha. Sa Kawikaan, Kapitulo 8, versikulo 22 hanggang 23, at sa talatang 31. Inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kanyang lakad,
bago pinasimulan ang kanyang mga gawa ng una. Ako'y nalagay mula ng araw mula ng walang pasimula, bago nalikha ang lupa. Ito, na nagagalak sa kanyang tinatahanang lupa, at ang aking kaaliwan ay sa mga anak ng mga tao. At dito sa 31, at sa 30, nasa siping nga niya ako, na gayang matalinong manggagawa, at ako ang kanyang ligaya sa araw-araw, na nagagalak na lagi sa harap niya. Pag sinabi pong ligaya, ano po ba yun? Lalaki o babae? Halimbawa, pag sinagsabi ka sa ikaw ay aking ligaya, ganon. Si Kristo ba ang tinutukoy dyan na ligaya? Na mababasa doon sa Isaiah chapter 53, 2 hanggang 3. Hindi naman babae si Kristo, lalaki naman si Kristo eh. Ang tinutukoy kasi dito na ligaya ay babae. So, yun po mga kababayan, akin muna itong puputulin, itong aking paliwanag. At ipagpapatuloy ko na lang ulit ito sa susunod na pagtatalakay. Magandang oras po sa inyo. Ako nga po pala si Salvador D. Catanduanes, sa alias na Bade.